Hello po mga Amores! Welcome back to my channel. For today's video naman po, ang i-share naman po natin ay kung paano po tayo mga PhilHealth member na under po sa self-earning individual or voluntary membership makakapag-bayad po ng ating po mga PhilHealth premium or contribution for a specific date range po. For today's video naman po, ang i-share naman po natin ay kung paano po tayo mga PhilHealth member na under po sa self-earning individual or voluntary membership makakapag-bayad po ng ating po mga PhilHealth premium or contribution for a specific date range po. Kasi 'di ba po kapag kasi nagbayad tayo sa PhilHealth online, gamit po yung website nila, ay i-fill in po kasi ni PhilHealth yung pinaka last na month na hindi po natin nabayaran. Pero kasi may mga cases na may mga date range lang tayo na gustong bayaran, di ba po? Kunyari, yung pinaka-last natin ay noong 2025 pa. Yung gusto mo lang bayaran is ngayong 2026. Ayan, pwede po tayong mag-set nung date range na gusto po nating bayaran. So, tungkol po dito yung tutorial po na ito. Pero yung may separate tutorial din po tayo kung gusto nyo po naman yung parang consistent lang na pagbabayad ng ating po mga PhilHealth premium. Meron po tayong separate video po para po doon. So tara, ito po, start na po natin. Ayan, sa atin pong mga cellphone ay i-click po natin ang available na internet browser po sa mobile phones po natin. Yung sa akin po ay Chrome. Click lang po natin ang browser. Tapos i-check ko po muna kung ano yung mga months na hindi ko pa po nababayaran sa PhilHealth account ko po. So, type in nyo lang po yung PhilHealth member portal. PhilHealth member portal. May separate video tutorial po pala tayo kung paano po makakapag-register ng atin po mga PhilHealth account online. Yan, check nyo lang po sa YouTube channel po natin. Ayan, tapos ito po, yung unang search result, PhilHealth member portal. Click po natin yan. Tapos, yan, mag-login lang po ako. Saglit lang po mga Amores ha. Login ko lang po. Ayan, tapos, pagka-input nyo po ng mga login credentials nyo po, i-input nyo rin po itong CAPTCHA na nasa taas po. Yan, yung 407662. Ayan. Tapos, click nyo po yung login. Ayan. Pagka-click nyo po, mapupunta po tayo dito sa website po ni PhilHealth. Ayan. Ayan, makita nyo po ang inyo pong mga information dyan. Pwede nyo rin pong i-print yung MDR. Ayan. Tapos, list of dependents. Kung meron po kayo, makikita nyo rin po dyan. Ayan. Tapos, sa bandang taas, may makikita po kayong 3 dashes. Yan. Click nyo lang po yan. Yan po yung menu. Tapos, para po ma-check ko po yung premium contribution ko, click ko lang po itong premium contribution. Yan. Tapos, yan, scroll down. Ayan, makikita po natin na yung pinaka-last na nabayaran ko lang po ay yung sa month of March 2026. Ayan. Swipe left and right nyo lang po. Ayan, para makita nyo po yung mga buong details. Ayan. Ang contribution ko per month ay 500 po. Ayan. Tapos, dahil nakita ko na kung ano ang last payment ko, ay pupunta naman po ako sa SPA generator. Bali, ang tutorial po na ito ay kung paano po tayo makapagbayad ng ating pong PhilHealth contribution kung may specific months lang po tayo na gusto pong bayaran. Kasi po kapag sa mismong website po tayo ni PhilHealth magbabayad, ang
i-fill in niya po kasi tuwing magbabayad po tayo ay yung pinaka last po na months or pinaka last na date kung saan tayo nakamiss ng bayad natin. I-fill in po kasi ni PhilHealth yun eh. Pero kung gusto po natin magbayad ng specific lang na months na gusto natin bayaran, ay pwede naman po. Doon po natin gagamitin ito pong PhilHealth SPA Generator. Ayan. Punta po tayo ulit sa Google Chrome. Tapos open lang po tayo ng bagong tab. Yan. New tab. Yan. Tapos ita-type po natin dito yung PhilHealth SPA Generator. Ayan, click nyo po yung SPA Generator. Yan, yung pinakauna pong search result. Ito pong PhilHealth SPA Generator. Click nyo lang po yan. Ayan. Tapos, yan, scroll down para i-acknowledge and i-accept. Ito pong parang terms and conditions po sa paggamit ng SPA Generator ni PhilHealth. Click nyo lang po yung accept. Ayan. Tapos, i-enter lang po natin ang atin pong mga PhilHealth ID number. So, enter ko lang po. Ayan. Tapos, i-enter ang last name. And then, first name. Tapos, i-enter po natin yung CAPTCHA na nakikita po natin dito. F, G na malaki, U na maliit, E na maliit, A na malaki, and A na maliit. And then, click nyo lang po itong validate. Ayan, validation successful daw po. You may now complete the remaining fields. Ayan, kung makikita nyo po, ang member type ko po dyan ay individual. Kapag hindi pa po pala naka-update yung member type nyo po into individual, kailangan nyo pong pumunta sa pinakamalapit po na PhilHealth branch po sa inyo para ma-update po ito. Meron din po tayong tutorial kung ano po yung mga dapat gawin para po ma-update po into individual type po yung ating pong membership sa PhilHealth. Tapos, kunyari, ang gusto ko lang bayaran ay May. Kasi yung huling payment ko po, 'di ba, March. So, may March, April, May. Yung April hindi ko muna babayaran. Yung May muna yung babayaran ko. So, coverage period from May 2026 to May 2026. Ayan. Kunyari yan. Ganyan yung gusto ko munang bayaran. So, total number of months niya ay 1 month lang. So, contribution amount po per month ay 500. Tapos, ito po. Enter po natin yung CAPTCHA. Ayan. Enter ko lang po. NL30. Generate SPA. Ayan. Ito na po yung SPA ko. Pwede ko siyang i-save. Click na po yung save. Tapos, pwede ko na po itong bayaran via GCash. Ngayon, open po natin ang GCash po natin. Tapos, bills. Billers, PhilHealth. Ayan, voluntary self-earning member. Piliin po natin ang voluntary self-earning member. Tapos, enter po natin ang ating pong PhilHealth number.
Tapos, enter po natin yung SPA. Ayan. Tapos, applicable period. Bali, May po kasi yung pinili ko lang. May. Ayan. Tapos, optional lang naman po itong email address pero nilalagyan ko rin po yan para lang meron akong copy ng transaction po na mapupunta sa email ko po. Ayan. Tapos, babayaran ko po ay 500. Ayan. Tapos, meron po silang 8 pesos na service fee. Ayan. Tapos, click lang po natin ang next. Ayan. Tapos, click po natin yung confirm dito po sa upper right corner. Yan. Posting period daw po is within 3 business days. Ayan. Yan. Send na po ng confirmation na nakapagbayad po tayo. Pero yung payment po natin, ma-post po siya sa PhilHealth account po natin within 3 business days. So, iyon. Hihintayin ko po muna itong mag-reflect doon po sa PhilHealth account ko para maisama ko rin po sa video tutorial po natin. Hi guys! So, ngayon, balikan na po natin yung PhilHealth online account natin. Check natin kung nag-reflect na yung binayaran natin for the month of May 2026. Tignan natin kung yung specific na month lang ba na yun yung nag-reflect sa ating account. Yan, buksan ulit natin ang ating internet browser sa ating po mga cellphone. Yung sa akin po ay Chrome. And then, type po natin yung PhilHealth member portal. Ayan. Tapos, ayan, click lang po natin. And then, login po tayo ulit. Ayan. Tapos, enter ulit natin tong CAPTCHA. 536. Tapos, click po ulit yung login. Ayan. Tapos, dito po sa menu, sa bandang taas, yung tatlong dashes po dito. Click nyo po yan. Tapos, check po natin ang atin pong premium contribution. Dito po sa menu. Yan, click nyo lang po. And then, scroll up. Yan, para makita natin yung member contribution payment history. Yan, nag-reflect po ay ito po. Ang pinaka-latest na binayaran ay for the month of May 2026. Yan, nag-reflect na po siya. So, di ba dapat po yung babayaran ay for the month of April. So, para matest po natin kung talagang pwede tayo magbayad for specific months or date range sa PhilHealth, ay tinry po natin yung sa PhilHealth SPA na generator po. So, ayan, nag-reflect po yung May. And babayaran ko naman is yung April, pabalik naman. So, ayun lang po. Successful po ang ating payment na ginawa. Gamit po yung SPA code na generate po dun sa SPA generator. Ayun lang po mga Amores. Kung nakatulong po sa inyo ang video tutorial po na ito, ay don't forget to hit the subscribe button and share nyo rin po sa iba para mas marami pa po tayong maabot at matulungan. Salamat po! Hanggang sa muli! Paalam!